Parinig mo kung gaano kalutong. Yeah. Welcome back mga Lodin, welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. Ang gagawin po natin vlog for today is etong belly. So, yan po. So, isang rack na belly ang gagawin natin. So, tuturuan ko po kayo ng aking version ng paggawa ng belly. First, of course, we need the whole belly. So, kung maliit man yan or malaki, pero kailangan may balat na ganito. So yan, hihiwain natin yan dito. So kuha muna tayong kutsilyo. Then lalagyan natin ng mga hiwa-hiwa yan dito mga lodi, para sumiksik dito sa laman niya yung mga spices na ilalagay natin. So yan. So nakapaghugas na po tayo ng kamay. Baka may mag-comment. You know, always naman tayo naghugas ng kamay before we're doing any vlogging, cooking. So yan, matapos mahiwa yung ating belly, yan. Ganito itsura niya mga lodi. So mga may hiwa-hiwa na yan. Yan. Lalagyan natin siya ng itong mga ano natin dito. Yung mga spices and ingredients. So una, syempre ilalagay natin ng mantika, or ang gamit ko dito mga lodi, olive oil. So konti lang, para malagyan lang siya ng rub kahit pa paano. Yan. Raraban lang natin ng olive oil para dikit na dikit yung ating ano dito, yung mga lalagay na spices. Then, pagkatapos niyan mga lodi, ang susunod ko dito ay yung brown sugar. So, nilalagyan ko po ito ng konting brown sugar. So, it's not a really traditional pork belly na ginagawa ng mga Pilipino. But ako, I do it on my own way na ganito. So, malamig dito kaya tumitigas yung sugar. So matigas siya. So siguro mamaya ako na siya lalagyan ng nito, itong ating brown sugar, or kapag wala kayong brown sugar, white sugar ang ilagay nyo. So ilalagay ko muna tong black pepper. Yan. So black pepper po ito. So lalagyan lang natin siya ng konti para lang magkaroon ng lasa yung loob niya. Then, of course, lalagyan natin siya ng laurel para lang sa mabangong amoy. Ang pinakagitna niya lang. So, in my way of cooking na belly, yung hindi talaga traditional, hindi po ako naglalagay ng tanglad. So, kasi, di ba, parating ganun na lang ang lasa. So, to make it different, so lagyan natin ng bagong style. So yan, nilagyan ko na po siya ng laurel dito sa gitna. Then ang susunod natin, meron din ako ritong rosemary. Yan. So medyo malayo ang camera natin dahil nakalagay po siya sa stand. So ito yung rosemary, dried rosemary. Lalagyan na natin siya. Konti lang din kasi pampabango lang to, then you know, para lang bumango yung ating gagawing pork belly. So yan, konti lang ilalagay natin.
Then, yung ating choice of seasoning. So, ito po yung gamit ko. Alam nyo na kung ano to, di ba? So, ano lang dyan. Makikita nyo naman sa aking description box or sa aking mga lalagay na ingredients kung ano to. Walang iba kundi ang magic seasoning. So, kung ganito kalaki, I put 2 mga lodi dito sa aking pork belly. So yan. Kaya nilagyan natin siya ng konting mantika. Kung wala kayong available na olive oil, then regular na mantika, pwede rin po. So, i-spread lang natin to sa each na pinaghiwaan natin para pumasok yung lasa dun. Yung ating seasoning granules na magic. Kaya may magic. Then, after that, I'm gonna put the star anise. So, konti lang din. Lalagay ako ng star anise dito mga lodi. So, yan. Konting-konti lang kasi buto lang to ng anise seed. So, yan. So, babango din yan kapag naluto mga lodi. So, after that, lalagay ko na tong yung sa atin Maggi soy sauce seasoning. So, ito kasi dito, yan yung nabibili. Meron din naman na nabibili na Maggi. Pero ito lang yung available natin ngayon. Parehas lang naman lasa. So, lalagyan ko rin yan. So, spread lang natin para lumasa dun sa mga ating pinaghiwaan kanina. Para magkaroon ng lasa ang ating karne. At syempre, isa pa ay pagkatapos nito, nilalagyan ko rin siya ng dark soy sauce. Yan mga lodi. Nilalagyan ko rin siya ng dark soy sauce. Ayan. At oyster sauce. Oyster sauce mga lodi. So, pakita ko sa inyo kung ano itsura nito. Nalapit ko lang ang camera. So, ayan mga lodi. Yan po yung itsura ng ating pork belly. So, hindi pa natin nararab yan. So, yung mga gilid-gilid na ganito, lalagyan natin ng ng mga sauce and yung spices natin na nilalagay. So, ganyan lang ang ating itsura ng ating pork belly. Makikita nyo. Yan. So, ayan po ang ating pork belly mga lodi. At syempre, ay tutuloy na natin ang pagbibideo ng ating pork belly. So, yan, napakita ko na po sa inyo yung ating pinaka ng pork belly. So, we're going to continue na lalagyan na natin ng brown sugar. So, medyo nadurog-durog ko na ng konti. So, kakaibang gawa po itong ating pork belly na lechon pork belly. So, iba po yung pagkakagawa ko nito. So, kanya-kanya lang tayong style, di ba? So, kung merong mga nagluluto dyan na kung gusto nilang gawin yung traditional, then they are welcome to and share it with you guys. Or katulad ko na gumagawa ako ng sarili kong recipe, invento, then I'll share it with you. Then we'll see kung what it comes later when it cooks, already cooked, this pork belly. So, yan, nakapaghugas na naman akong kamay kasi syempre hinawakan ko yung camera, pinakita ko sa inyo yung
ating pork belly, kung ano yung tsura. Then lahat ng gilid na to, lalagyan ko lang ng sauce. Then later on, ibabalot natin to, tatalian natin ng twine na pantali. So did I forget something? So nothing else. So this is the way I prepare my pork belly. All the ingredients is simple, pero yung iba medyo mahirap hanapin siguro dyan sa Pilipinas kung kayo ay nanonood sa Pilipinas. But if you are in other state or other country, so some of them, mga lodi, makikita nyo sa any Asian market or Indian market, or basta yung may kaugnayan dito sa mga spices na to, katulad ng pag spicy, then probably you will see it in Indian or Mexican store or anything. So pagka mga Pilipino naman, syempre punta muna tayo sa mga Filipino store or any Asian market na mapupuntahan natin, katulad ng Korean, ganyan, or Chinese. So maraming pupuntahan mga lodi to check out all these ingredients that we put in our pork belly. So now, imamarinate po muna natin to. So I will stand this for about at least an hour before, lalagay ko lang siya dito sa ating tray para mailagay ko siya sa rep. Then babalutan ko siya ng plastic. And that's it. Mamarinate lang natin to ng ganito bago natin ibilot. Mamaya papakita ko sa inyo. So we'll wait at least an hour or two, or depende sa inyo kung gusto niyo po ng overnight na gawin to. It's up all to you para dumikit or sumiksik lalo yung lasa niya. So yan na mga lodi, kukunin na natin. So naging overnight yung pagmamarinate natin ng belly. So eto na po siya, yung belly natin, at lalagyan lang natin siya ng dahon ng sibuyas or spring onion, kung ano man yung tawag dito, sa gitna. Then eto na yung hinugasan ko na twine na pantatali natin, twine na string or thread. Ganito lang siya mga lodi. Ito yung mga laurel dumikit sa plastic. So ganyan lang. At tatali na natin to, lalagay lang natin tong dahon ng sibuyas. So ito na po, ganyan ang magiging itsura niyan mga lodi. So ifo-fold lang natin to, then tatalian natin ang twine string or thread. So ganyan lang kadali. So, yan na po yung minarinate natin, ganyan na po yung itsura. At ibabalot lang natin to ng paganon. So itatap in natin yan, then tatalian. So ito mga lodi, ilalagay na natin, babalutin na natin to.
ganyan yung magiging itsura niya. So may tali-tali na yan. Kung gusto nyo dagdagan ng tali, it's up to you mga lodi kung paano nyo tatalian at secure yung belly nyo. Kung sakaling meron kayong gustong ilagay sa loob na like na traditional, pero ito version natin, simple, mabilis at madali lang gawin mga lodi. So ayusin ko lang to, then ilalagay na natin to. Pupunasan muna pala natin to ng toyo, yung pinaka-skin niya, vinegar, then toyo. Okay mga lodi. So ayan mga lodi, pagkatapos yung ilagay yan dyan, ayusin, then cover na natin. So eto mga lodi, naglatag lang ako ng aluminum foil dito sa ating table dahil syempre mahaba siya, malaki. So eto, sinecure ko na rin siya. Lagyan ko na rin siya ng tali dito. So ganyan yung itsura niya. Saka nyo lang pwedeng ayusin para maging at least presentable. Then pupunasan natin to ng toyo. Ito mga lodi. So ito, yung seasoning na toyo pa rin yung gagamitin ko. So kung regular toyo lang din, pwede rin naman. So massage lang natin dito sa ating skin. So ito mga lodi, medyo natuyo-tuyo na siya ng konti. Then pagkatapos natin yan i-rest ng pagkapunas ng ating toyo. Then next is yung vinegar. Punasan ko lang yung balat niya ng vinegar. So patutuyuin din natin yan, palalamigin lang natin dan bago natin ilagay sa oven mga lodi. So wait lang kayo. So ito na mga lodi, after 20 minutes. So medyo natuyo-tuyo na yung suka na pinunas natin kanina. Then ilalagay na natin ito sa oven. So malaki ang ating belly. So saka mainit na yan, so mag-iingat din tayo mga lodi. Buksan na natin to at mainit na. So kayo dyan ng mga nagluluto, be careful, gumamit kayo ng mga ganito, pot holder at kung ano man. At ilalagay na natin dito. Nilagyan ko na ng sa aluhan yung ibang klaseng wrap. Lagyan ko ng ganito mga lodi din para masalo niya yung ating belly kahit papano, hindi lumawlaw dito sa mga malalaking space ng metal wrap. Saktong-sakto sa oven. Ganyan lang mga lodi, hayaan yung tumulo siya. Kaya tayo meron doon na tutuluan yun, yung may tubig para hindi siya tumulo sa oven natin dito. So yan, tumulo na yung iba. Madali na lang punasan yan. So yan, nandyan na mga lodi.
yung ating belly. Maghintay tayo for 2 hours sa 350. So, abangan nyo mga lodi. 2 hours. So, tingnan na natin. So, ganyan na po yung itsura niya. At, takin natin to. So, lumiit na siya ng konti. So, pagka ganyan na itsura niya mga lodi, ayan, kita nyo. Anuhan na natin yan. Pupunasan na natin uli ng ng toyo or soy sauce din, saka mantika. Then, medyo lalakasan na natin yung ating yung pagbe-bake. So, gagawin na natin 400 degrees. Kaganyan mga lodi. Tapos, ito pa rin ang gagamitin natin. Seasoning soy sauce. Yan. At magpunas na tayo. Handa na natin yung pupunasan natin ulit. Punasan na natin ito ulit. Ayan mga lodi. At punasan na natin. Pinull out din natin yung nasa ilalim kasi tutulog siya. So, ganyan lang. So, yung plastic. Kanya ipunas sa balat. Matigilid mga lodi. Punas-punasan nyo lang. At ibabalik na natin uli sa oven. So, ganyan ang kadali. Pasok na natin uli. Ingat lang kayo dahil mainit. So, nasa 350 pa rin yan mga lodi. Yung pinunas natin toyo or yung soy sauce, bigyan natin ng mga ilang minuto, mga 5 to 10 minutes para matuyo. Then, after that, pupunasan natin ng mantika. Then, ihahay natin sa 400 degrees yung ating oven. So, hintay-hintay lang mga lodi. So dito mga lodi, yung natirang pinampunas natin na toyo or yung seasoning soy sauce. So maglalagay lang ako ng mantika. Ang gamit ko virgin oil, olive oil. So kahit anong mantika naman pwede mga lodi. Hinalo ko lang dito yan sa ating soy sauce. Mantika, then mamaya after mga 10 minutes pag natuyo na yung pinahid nating soy sauce dun sa ating belly, pwede na natin tong ipunas. So hintay-hintay lang uli mga lodi. So ayan na nga mga lodi, nakaraan na yung 10 minutes. Tignan natin uli at pupunasan na natin siya ng mantika. So yun, zoom natin kung may zoom. Ayan, nasa gilid ang camera. Zoom natin. Ayan. At isentro natin. So ayan, ganyan na yung itsura niya. At pupunasan na natin siya ng mga lodi, mantika na mayroong soy sauce. Pull out lang natin ng konti. Ingat, baka mapasok. Then, syempre, ito na yung pampakintab. Yung mantika natin. Ayan.
Punas-punasan nyo lang mga lodi. At yan na. Yan na. Makintab na ang ating lechon belly. Ayan mga lodi. So ngayon, ilalagay na natin siya sa 400 degree Fahrenheit yung ating oven. Balik lang natin to. Mainit. Ayan. Balik na natin. At dito ay magbe-bake na tayo ng, ayan, nasa 350. So ano natin ng 400 na. Yan. Then start natin. So mag-start na yan. Nag-on na siya. So hihintayin natin to ng bali, i-check natin after 20 minutes. So mag-time up tayo ng 20 minutes. Second ba ito? Yan. So 20 minutes. Yan, nagka-counting na siya ng 20 minutes. And then, check natin uli ang ating belly. So, hindi siya makita sa loob. So, hintay-hintay lang uli. So, ayan na nga mga lodi, 0 na. Mabalik na yan sa ating 400 degrees. Then, tingnan na natin to. Yun. Yan ang itsura niya. Mga lodi. So, usog lang natin to. At baka tayo mapasok. Labas-labas na. At ayan. So, ganyan na po naging itsura niya mga lodi. Putok-putok na siya. So, pupunasan pa rin natin yan ng mantika dahil yung banda rito niya hindi pa. So, konting-konti na lang. So, yan yung after, I think 20 minutes yung sinet natin, no? 20 minutes. So, ayan. Lagyan pa rin natin ng mantika yung gilid. At yung kabilang gilid. So, babalik ta rin ko lang to mga lodi. Switch natin. Lagay ko lang to sa stand. Ayan. Tingnan natin kung mababaliktad natin. Uh-oh. Sorry. Tingnan natin para mapunasan natin yung kabila. Yan. Punasan natin to. Yun. Irinig nyo na mga lodi. Ating belly. So ayan, sa mga at least mga lodi, yan. Yan ang itsura ng ating belly. So focus natin. Yan. So nasa 400 degree, bake lang mga lodi Bake lang siya. So another 20 minutes, then I think okay na siya. Another 20 minutes. Pakinggan natin kung maririnig nyo. Ayan. Ayan na mga lodi. So, medyo okay na siya. So probably 20 to 30 minutes na 400 degree pa rin. Gagamitin natin. So set natin at least 30. Wait. Hindi na naman natin ito. Ayan. Please set natin yung time for about 40 minutes.
Yan. Or not 40 minutes, 30 minutes na lang. Then check natin. So para hindi masunog. So yan mga lodi, nasa 30 minutes na siya. So countdown na ng 30 minutes. Hintay pa tayo ng 30 minutes. So malapit na yan mga lodi at malutong na. So hintay tayo, tatapusin natin itong 27 minutes na lang siya in countdown. So hintay lang mga lodi. So yan mga lodi, countdown na ng mga 35, at least 35 minutes. Nasobrahan natin ng 5 minutes. Yan, titignan na natin to. Yan. Oops. So, yun, nag-end na. Sumunod na. Sakto. Natin ito. Yun na. Ang ating belly. Natin i-focus. Yan mga lodi. Yan na po ang ating chicken belly. Wow! So pagpapahingahin lang natin to dito sa ating hinanda ko na. Yan. Diyan po natin ihahanda. Papahingahin natin at syempre bago natin hatiin. So yan na yung ating lechon belly mga lodi. Yan. Yan. Papahingahin lang natin yan mga lodi din. Saka natin hahatiin ang ating pork belly. So eto na nga mga lodi, tapos na yung ginawa nating pork belly in my version. So eto na po siya. At tatanggalin muna natin yung tali, yung twine na string. So ayan, eto na mga lodi. At pakinggan na natin ang tunog ng ating crispy. So yun. At eto na po ang itsura ng loob niya. Yan mga lodi. Wala ang aking mukha. So juicy, lambot, at crispy yung labas. So, meron tayong hinihintay pang bisita na magja-judge ng ating niluto ngayon. So marating na yung aming bisita. Siya na lang magja-judge at siya magsasabi kung ano yung ginawa natin. Okay? So, dyan muna kayo mga lodi. Hey Siri, po. Ano yan? So ayan na nga mga lodi, ito na yung aking bisita, ito ang aking anak. At siya ang magiging magte-taste test ng ating niluto ngayon na pork belly. Try the skin, Gia. Para This crispy. one, you know. Wow. Try mo yung skin daw. So, parinig mo kung gaano kalutong. Yan. Very good. At nandito rin ang kanyang nanay para taste test ng ating ginawa para wala tayong bias dito. Baka sabihin ako lang nagsasabi na malutong yung ginawa natin. Oh, she's trying to go down.
Sige, baba. Tapos Ate Amaya. Ate Amaya may try. Ayan, may dumudukwang din. Kaya na nga ka, anak mo. So, ito na. Yung balat. Parang kailangan ko din ng steps tool ah. Ay, tayo dyan. Init. Nasaan ba yung... Wala mo ba ang tinidor? Ano to? Masasabi. Masarap. Malasa. Malito. Ikaw, gusto mo try din uli? Yeah. Dito ka. Wala na rollers. Ang sarap. Wala si Glenn to. Sayang wala si Glenn. Ayan. Ito. Malasa. Ang lambot ng laman. Baka hindi na ito umabot ko. Mamaya. Ang lambot ng laman. Nasa yung loob, di ba? Hindi Kain mo na kami. Panalo yung laman ang lambot. Hindi makunat. Panalo daw. Hindi makunat. Init pa. Sold. So, yan na nga mga Lodi. So, nakita nyo naman at proven na malutong yung balat. Then, malasa yung loob. Saka, ano pang hinihintay nyo? Gumawa na rin kayo. Easy lang, di ba? Napakadali at napaka-easy lang ng mga ingredients na nilagay natin dito. Hindi natin to nilagyan ng tanglad. Kagaya ng sinasabi ko na traditional na ginagawa nila. Wala tong tanglad. At proven na malasang malasa to. So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, so alam nyo na po yung gagawin. Mag-subscribe lang sa ating YouTube channel na Kuya Raven Vlog. So maraming salamat po hanggang sa susunod na vlog natin na pagluluto mga Lodi. Oh my God. Thank you, Kuya Raven, for sharing your food. Yummy, yummy. Thank you. Crunchy and juicy. Thanks again.